Magandang hapon po. Kumusta na po kayo? Nandito na naman po tayo sa ating munting palatuntunan. Isang mainit na pagbati mula po sa Praise Church. Ito na po ang ating ikalawang linggo na pagsasama bilang isang community. At muli, nagpupuri po tayo sa Panginoon dahil hindi po niya tayo pinapabayaan. Purihin po ang Panginoon. Kumusta na po kayo? Lagi po kayong kasama namin sa panalangin. Pinapanalangin po namin ang inyong kalusugan at naway wala pong magkasakit sa inyo. Magpanalanginan po tayo. Isama po natin sa ating panalangin ang ating mga leaders, both national and local. Ipanalangin rin po natin ang ating mga frontliners. Sila po ang higit na nangangailangan ng ating mga panalangin. At marahil sa ganitong sitwasyon, lahat po tayo ay nababagabag. Understandable po, naiintindihan po natin yan. First time in this generation na dumaan po tayo sa ganitong sitwasyon. At yung mga first time po na ganito ay minsan mahirap maintindihan. At napakahirap pong dumaan sa ganitong sitwasyon. Pero tunay nga po na tapat ang ating Panginoon. Naalala ko po ang isang istorya sa banal na kasulatan tungkol sa isang leader ng mga Hudyo. Ang pangalan po niya ay si Nehemiah. Yun po ang ating pag-aaralan ngayon. Kumusta naman po kung anong pinagdaanan ni Nehemiah, di ba, sa isang halos kahalintulad na sitwasyon. Maaari po nating ihalintulad ang ating pinagdadaanan ngayon sa pinagdadaanan po ni Nehemiah. Sabihin na lang natin na ang ating pinag-uusapan ay pag-alala po sa awa ng Panginoon sa mga oras ng krisis na tulad ng ganito. Hayaan niyo pong basahin ko po ang banal na kasulatan sa libro po ng Nehemiah, chapter 9, verse 19 to 21. Babasahin ko po siya sa Ingles. Because of your great compassion, you did not abandon them in the wilderness. By day, the pillar of cloud did not fail to guide them on their path, nor the pillar of fire by night to shine on the way they were to take. Verse 20, you gave your good spirit to instruct them. You did not withhold your manna from their mouth, and you gave them water for their thirst. Verse 21, for 40 years you sustained them in the wilderness. They lacked nothing. Their clothes did not wear out, nor did their feet became swollen. Manalangin po tayo. Panginoon aming Ama, salamat po sa inyong salita at muli nagpupuri po kami sa iyong kabutihan. Dear Father, dalangin po namin, nagabayan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita, kausapin niyo po kami. Hayaan niyo po na ang banal na spirito ang gumalaw sa aming puso, Panginoon, at naway ang inyong mga anak ay makinig. We thank you, dear Father, at itago niyo po ang inyong abang lingkod sa likod ng krus ng Kalbaryo. At naway ang pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo ang maitaas ngayong araw na to. We thank you so much. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Sino nga ba ho ba si Nehemiah? Si Nehemiah po ay isa sa mga Jewish leader na kasama po na nakuha ng mga Persians nung sakupin po ng Babylonia ang Israel. Actually ang Judah. Ayun po, si Nehemiah po ay isa sa mga pinagpalang leader ng Israel dahil siya po ay umakyat sa tugatog po ng tagumpay. Siya po ay naging cupbearer po ng Haring Artaxerxes I. Ibig sabihin, isa siya po sa pinagkakatiwalaan ng hari. At bilang dito, binigyan po siya ng pribilehiyo. Pribilehiyo po para iligtas po ang mga Israelita. Ano ba nangyari? Magbalik tanaw po muna tayo sandali. May mga nauna na po na nagsilikas po pabalik ng Israel nung mga panahon na yon. Ito po yung panahon na tapos na po na sakupin ng Babylonia, then ngayon Persia ang Israel.
Ngayon po, yung mga nagpunta po doon ay nagbalik ng masamang balita po kay Nehemiah at nabalitaan niya yung hirap na dinadanas ng mga Hudyo. Ito po ay bumagabag sa kanya. Nais niya pong bumalik, nais niya pong tulungan ang mga Israelita na nandoon. Hiniling niya po ito, humingi siya ng pahintulot sa Haring Artaxerxes. Pinagbigyan po siya, binigyan siya ng tulong, pero may mga problema po siyang hinarap na medyo may karamihan din. Nasusulat po na merong siyam na problema si Nehemiah na hinarap nung siya ay bumalik para tulungan ng mga Israelita. Tulad po natin, si Nehemiah po at ang mga Hudyo ay humaharap din sa krisis ng mga panahon na to. Ano po yung mga hinarap niyang problema? Baka makarelate tayo, di ba? Sa mga problema ngayon. Una po, yung mga opisyal po ng gobyerno nung panahon niya. Makikita natin sa Nehemiah chapter 3 verse 5. Hindi po nakikipag-cooperate sa kanya. Hindi po tumutulong. Sounds familiar, di ba? He was also ridiculed by government officials. Ang pangalan po si Sanballat at Tobiah. Makikita niyo sa Nehemiah chapter 2 yun. Parang familiar din ho, di ba? Then, nagkaroon rin ho siya ng mga threats ng violence, panggugulo ng mga panahon yun. May mga manggugulo, may mga magrarally siguro, di ba? Kung gagawin natin sa panahon ngayon, pamilyar na pamilyar po tayo dyan. At merong mga patibong po na inilatag laban sa kanya. Posible. Ano pa ba? May mga death threats na inaabot po si Nehemiah dahil sa gusto niyang gawin. Maraming tao po na ayaw matuloy ang pagbabalik ng mga Hudyo sa Israel. Ang muling pagtayo ng mga Hudyo sa Israel. And of course, kung may mga threats, may insecurities yung mga kalaban. Diba? Kaya nga sila gumagawa ng ganun dahil nai-insecure sila. Marami rin pong fake news. During that time, mga false prophets po na nagdi-discourage sa mga tao. Actually, hindi si Nehemiah ang target nitong mga false prophets na to. Yung pagkalat nila ng mga fake news, yung mga tao. Dahil ang mga tao, pag medyo nabagabag, syempre mag-iingay yan. Hinarap po ni Nehemiah yun. Ang masakit, may mga opposition rin po sa loob mismo ng Israel. Ito po yung mga nobilities na tinatawag, yung mga dugumbughaw sa loob ng Israel. Sounds familiar? At huli po, tumatanggap po siya ng mga akusasyon na hindi naman totoo. Parang familiar po, di ba? Hindi po bago yung dinadaanan natin o dinadaanan ng mga liderato natin ngayon. Nangyari na po yan noon. Pero sabi nga, hindi po natatapos noon. Napakahirap na panahon ho yun. Hirap na hirap po si Nehemiah at ang kanyang mga kasamang leaders ng Israel. Siguro pangunahin na ho si Ezra. Sabihin natin na si Ezra po ang Levitical priest na tumutulong sa kanya on the religious side. Sabihin na natin parang yung mga pastor ng ganitong kapanahonan. Diba? So ano ho ang ginawa nila? Ang ginawa po nila ay ipinaalala po ang salita ng Diyos. Binasa po nila ang 5 libro ng Torah o ang 5 libro sa ating Biblia, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Binasa po nila ito sa lahat ng mga Hudyo sa loob ng Israel. Maniwala po kayo pagkatapos po nilang basahin to, ang mga Hudyo po ay humagulgol ng iyak. Kadalasan po, sa hirap na dinadanas natin, nakakalimutan natin na ang unang-una nating dapat sulingan ay ang salita ng Diyos o ang Diyos mismo.
Sa kalagitnaan po ba, tanungin natin ang sarili natin, sa kalagitnaan po ba ng pinagdadaanan natin ngayon, sana po ay hindi natin nakalimutan na lumapit sa Panginoon. At tulad po ng mga Israelita nung panahon ni Nehemiah at ni Ezra, humagulgol po ba tayo nung narinig natin ang salita ng Diyos? Bakit ba humagulgol? Nais ko pong ipakita sa inyo kung bakit. Ano ba ang dapat nating ikaiyak pag narinig natin ang salita ng Diyos? Ang ginawa po ng mga Levitical priest ay kinuha nila sa chapter 9. Kinuha nila yung binasa natin kanina. Yung storya po ni Moses at ng mga Israelita nung sila po ay nasa kaparangan, nasa wilderness. Balik tanawin po natin, Moses po ay lumabas na ng Ehipto. Pagkatawid nila ng Pulang Dagat o ng Red Sea, sila po ay nagpalaboy-laboy ng 40 taon sa kaparangan. At doon po kasama nila ang Panginoon. Di po ba nasabi natin doon na for 40 days, pag umaga, kasama nila ang Panginoon, isang pillar of clouds. Diba? Napakataas, napakalaking pillar of clouds na gumagabay sa kanila sa umaga. Yun rin po ang lilim nila. Diba? Biro, naglalakad kayo pero hindi kayo naaarawan. Yun po ang lilim nila. At protection pag umaga. Pag gabi, pillar of fire po yun. Biro mo, nagsisilbing gabay, nagsisilbing liwanag, at yun rin po ang nagpapainit sa kanila. Alam niyo po ba kung gaano kalamig sa desierto? Ang sabi po ng Biblia dun sa binasa natin kanina sa verse 9, because of your great compassion, you did not abandon them in the wilderness. Bakit? Bakit kailangang i-abandona? Doon sa binasa natin, He never left them day or night. Bakit? Ano ba ang abandona sa mga Hudyo? Sobra pong pasaway ang mga Hudyo kung babasahin niyo po sa Book of Exodus. Pasaway po. Diba? Para ngayon, may lockdown. Sobrang pasaway ang mga Pilipino. Ang mga Hudyo po noon, grabe magreklamo. Sobra magreklamo. Sobrang ayaw sumunod kay Moses. Di ba? Kasama na nila ang Panginoon kung ano-ano pa ang ginagawa nila. Sumasamba sa gintong baka. Kine-question si Moses, nagre-reklamo. Kasama na nila ang Panginoon doon. Tayo sa ating current situation, pareho ba? Are we submitting to authority? Pero even with this, hindi po inabandona ng Panginoon ang mga Hudyo. Don't get me wrong hindi po porket hindi inabandona, ibig sabihin, tinolerate ng Panginoon yung kalokohan ng mga Hudyo. Hindi po. Kinastigo pa rin ng Panginoon ng mga Hudyo. Di ba yung mga sumamba sa baka, ano nangyari? Nangamatay sila. Hindi po inabandona ng Panginoon ang kanyang Israel. Di ba? As a whole. Tayo bilang simbahan ng Panginoon, hindi po tayo inaabandona ng Panginoon. But on a personal level, hindi ibig sabihin, hindi tayo kakastiguhin ng Panginoon kung gumagawa tayo, namumuhay tayo sa kasalanan. Hindi po napuputol ang relasyon. Hindi po, ipinangako niya yan. Pero, hindi po niya ito-tolerate ang kasalanan natin. Tunay nga po, napakabuti ng Panginoon. Ano pa po? Hindi po nagkulang ang mga taga-Israel. Hindi po. The Lord provided for all their needs, unang-una spiritually. Sinigurado ng Panginoon yun. In verse 20, you gave your good spirit
to instruct them. Kaibigan, sa panahon natin ngayon, kahit naka-lockdown tayo, wala ba ang salita ng Diyos? Hindi. Unang-una, ang banal na spirito ay nasa puso mo. Nung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nanahan ang banal na spirito sa puso mo. Hindi ka lang nagkaroon ng buhay na walang hanggan dahil tinubos ka ng banal na dugo ni Kristo. Kasama mo siya. At nasa kamay mo ang salita ng Diyos. Di ba? Para dun sa mga binigyan ko ng Biblia dyan, huwag niyo pong hahayaan na mag-ipon na lang ng alikabok dyan sa bahay natin. Yung mga Biblia na yan, basahin po natin. Huwag natin kakalimutan. Teknolohiya. Nag-uusap tayo ngayon, di ba? With this technology, we are able to send to you the Word of God. Diba? Hindi lang ako, ilang pastor ang nagpupunta online, taking their time to deliver messages to God's people. This is because of technology. Because God will not let His Word not to reach His people. Kung nung panahon ni Moses, yun ang unang-unang ibinigay. Dahil importante, yun ang pinaka-importante. Well, the Bible says, man shall not live by bread alone, kundi sa salita ng Panginoon. So, ibinigay po ng Panginoon yung spiritual feeding na kailangan ng mga Hudyo. Ano pa? Yung physical need. Diba? Hindi naman pwedeng spiritual lang. May physical na pangangailangan ang mga Hudyo. May physical na pangangailangan ng mga Israelita during that time. Hindi sila pwedeng magutom. Anong pinadala ng Panginoon? Sabi sa binasa natin, you did not withhold your manna from their mouths and you gave them water for their thirst. Bakit sinabing you did not withhold? Dahil nga po, pasaway. Akala nyo nagkakaroon ng hoarding ngayon lang yan? Nung unang ipinangako ng Panginoon na magpapadala siya ng tinapay mula sa langit, ito po yung mana, ang utos po niya is, kunin nyo lang yung para sa araw na ito. Huwag po kayong kukuha ng sobra. Anong nangyari? Nag-hoarding po ang mga Hudyo. Ano nangyari kinabukasan doon sa hinording nila? Nabulok. That's human nature. God could have withhold that food, that manna from heaven. Pero hindi. Hindi. May consequence yung ginawa nila na bulok yung pagkain. It also showed their lack of faith. Nakakahiya, di ba? Pero hindi tinigil ng Panginoon yung pagpo-provide niya. The same thing, we are on lockdown. Pero patuloy pong makakarating ang pagkain sa atin. Patuloy po na gagawa ang Panginoon to provide for our needs. Natatakot tayo. Walang pagkain, walang trabaho. Ilan yung mga miyembro po natin na walang trabaho ngayon? Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Nabalitaan ko dyan sa Gloria 5, di ba? Hindi na tayo nakakagawa ng basahan. Ano na ginagawa nyo ngayon? Face mask. Di ba? Napakabuti ng Panginoon. Hindi po kayo mauubusan ng paraan. Hindi uso ang dole out lang sa Panginoon. God has given His people enough gifts, skills, para po mabuhay. And He will give more as long as we need it. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. God will nourish this body. God will provide for us. Sigurado po yan. Ang nakakatuwa doon, hindi lang yung physical needs ang binigay ng Panginoon. Nag-provide rin siya para sa material needs ng tao.
Anong ibig sabihin? Verse 21, ang sabi doon, for 40 years, you sustained them in the wilderness. They lacked nothing. Akalain mo, di ba? 40 years, hindi nagkulang ang Panginoon. Hindi ko sinasabing 40 years tayo rito sa lockdown na to. Gaano man po katagal, the Lord will provide. Nagbigay pa ng example ang Panginoon dito. Their clothes did not wear out, nor their feet become swollen. Ano ibig sabihin? 40 years kang gumagala sa wilderness. Ang damit mo hindi naluluma. Ang damit mo hindi nasisira. Sa konteksto ng pinag-uusapan natin dun sa panahon ni Moses, hindi naluluma yung damit. Hindi ko alam kung anong milagro para sa material needs mo ang gagawin ng Panginoon. Pero the mere fact na hindi niya niluma yung damit na suot ng mga Hudyo, ano ba naman kung anong pangangailangan mo ngayon? Di ba? Nagdududa ka pa ba? Na hindi kayang i-provide ng Panginoon yung pangangailangan mo spiritually, materially, and physically? The Lord will provide. God allows us to go through these things. This crisis. Hahayaan ng Panginoon na dumaan tayo rito. I'm sorry. If you think God will just remove us or remove this pestilence, this virus, nagkakamali po tayo. We will go through with this. Actually, ngayon, may sakit si Ma'am Tin. Hinihiling ko rin po ang panalangin nyo para sa kanya. Will God simply remove her illness? No. Kailangan niyang gumaling in a natural way, but there's one thing I know. Hindi niya kami pababayaan. God allows these things to happen to everyone, Christians or non-Christians. But there's one thing na tatandaan natin. Katulad ng mga Hudyo sa kaparangan, He will never leave us nor forsake us. He is with us day and night. And He will provide all our needs. Nung ipinaalala po nila Nehemiah, nila Ezra, itong storya na to ng mga Hudyo, yung katapatan ng Panginoon nung nasa wilderness sila, humagulgol ang mga Israelita. May sarili kang storya ng katapatan ng Panginoon. Kung naging tapat sa iyo ang Panginoon in the past, magiging tapat siya sa iyo in the present. And I'm telling you this, magiging tapat rin siya sa iyo in the future. Now my question is, what do we do now? Ano ngayon? Kaibigan, madalas sinasabi natin, wala akong oras. Wala akong oras sa Panginoon ngayon eh. Hindi nga ako makapag-personal devotion. Di ba? God allowed us to be placed in a situation wherein wala kang ibang pupuntahan. We're on lockdown. Wala kang masyadong ginagawa ngayon. Dati sinasabi mo, busy ka. Ngayon, hindi ka na busy. May oras ka sa Panginoon. Open your Bible. Pray. Reflect. Reflect on God's goodness, on God's faithfulness. Reflect on your relationship with God. Draw closer to God.
ito na yung pagkakataon mo. Di ba? Kailangan pa bang umabot ka sa ganitong sitwasyon para lang makuha ng Panginoon ang atensyon mo? And since you're already in this position, why not maximize it? Come on. Talk to God. Di ba? Every day. Tanghali ka na nga gumigising eh. Di ba? Talk to God right now. Make time. Wala ka namang ibang gagawin eh. Make time for God. He is waiting for you. Hindi lang yun. Dalhin mo ang pamilya mo sa Panginoon. Wala kayong ginagawa. Nakatingin lang kayo sa cellphone nyo, nagpe-Facebook. Sana nga pati Facebook naka-lockdown eh. Nanonood ng TV, nagpe-Facebook. Ubus na ang data mo. Si Lord naman, di ba? Si Lord naman. Give time to God. Dalin mo ang asawa mo, ang pamilya mo sa Panginoon. Small group, small Bible study. Diba? Maximize the lockdown. Give time for the Lord. What else? What else can you do? Draw yourself closer to God. Draw your family closer to God. Draw your family closer to you. Busy ka, di ba? Ngayon, di na. May oras ka na para kay Mrs. Usap kayo. Alalahanin ang nakaraan. Talk to each other. Spend time with each other. Di ba? Ito na yung pagkakataon. Mrs., samantalahin nyo na. Walang choice si Mister. Makikinig na yan sa'yo. Mister, samantalahin mo na. Ito na yung panahon na magkasama kayo ni Mrs. Do things together. Mga Mister, mga Mrs., ito na rin ang pagkakataon to spend time with your kids. Talk to them. Listen to them. Diba? Bonding moments. Find ways, diba? Find ways to bond with each other. Pwede kayong mag-Bible study na magkakasama. Pwede kayong manood ng magandang pelikula na magkakasama. Pwede kayong magluto na Ngayon pwede na kayong kumain na magkakasama. Hindi ka nag-aalala na may uuwing ng gabi. Magkakasama kayo. Maybe God allowed these things to happen so you can spend time with Him. Your family can spend time with God. And you and your family can spend time together. Mga kapatid, hindi po lahat ng resulta ng COVID ay negatibo. Yung binanggit ko po ngayon ay positibong resulta ng COVID. Gamitin po natin. Kung may pagkukulang po tayo sa pamilya natin at sa Panginoon, siguro ito na yung best time para kausapin natin ang Panginoon. Ikumpisal natin sa Panginoon ang ating kasalanan. Diba? Confess your sins to God. Ask for forgiveness. And let's start over. Diba? Maybe this lockdown is a time to start over. Reset. Diba? Reset tayo. Halika, manalangin tayo. Panginoon, aming Ama, kami po'y lumalapit sa inyo. Lord, inalaw mo po na dumating tong COVID, Panginoon. Ikaw po ang nakakaalam ng dahilan. Pero alam po namin ngayon na inalaw mo to upang magkaroon kami ng panahon para sa iyo. Lord, para sa mga excuses na ginawa namin dati, patawarin mo po kami. Para sa mga excuses para dalhin namin ang aming pamilya sa iyo,
patawarin mo po kami. At para sa mga panahon na hindi namin nagawa para sa aming pamilya, patawarin mo rin po kami. Ngayon, Panginoon, tulungan mo po kami to spend more time, Lord, talking to you, praying, personal devotion, quiet time with you. Lord, help us to spend more time with our family, with you in the center of it all, and to draw our family closer to you and closer to me. Lord, I lift to you your church, and I pray that you would listen to their heart's desire. I pray, dear Father, that you will forgive us, and I pray that you would give us a fresh start. We thank you so much for all of this. In Jesus' mighty name, Amen. Mga konting paalala. Number 1 po, stay at home. Lalo na po ang mga kabataan. Sa Italy po ngayon, patuloy pong tumataas ang count ng mga namamatay. Sa ating bansa, lagpas na po ng 300, I think, the last time we checked. Mga kabataan, huwag po kayong lalabas ng bahay. Hayaan niyo po si tatay at si nanay na gumawa ng paraan. Tiisin niyo po muna. Di ba? Tiisin niyo po muna. At mga magulang, kung wala rin lang pong dahilan, huwag na kayong lumabas. Stay at home. That's the best protection we can do for our family and for our community. Magpanalanginan po tayo. Ipanalangin po natin ang ating mga sarili, ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. Ipanalangin po natin ang ating simbahan, ang mga miyembro ng ating simbahan, ang ating community. Ipanalangin po natin ang mga leaders ng ating bansa, ang local leaders po natin, ang ating barangay, ang mga frontliners po, ipanalangin po natin. Huwag po nating kakalimutan, lahat ng bagay na ito ay lilipas din. Pero higit sa lahat, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Tandaan niyo po ang pangako niya. He will never leave us. He will never forsake us. Yun lamang po. Magandang hapon po. Ito po si Pastor Romel Z. Almuete. Magandang hapon.